Good day mga. Dito naman tayo ano. Diyan tayo sa Canlubang. Yung lugar na yan tinatawag na Monkey Bar. Kapag Monkey Bar ang tawag, kailangan may monkey. Paakyat ngayon dyan yung monkey mga. Ayun. Yan ang monkey. Buo na. Monkey Bar na talaga kasi may monkey na. Yan ang tawag nila dyan. Birasa ito ba? Birasa dito. Yan yung pangarga natin. Pagkatapos matropal nito, hindi yan pwede magtali. Kailangan mong umikot doon sa likod magtali. Kasi pag dyan magtali, may papalit mag-loading. Pag magtali, tumatagal. Yan ngayon, yan yung doon sa likod. Pagkatapos magtali, palis na tayo yan. Magtali, palabas na tayo yan sa gate. Masikip dyan mga men. Kalak noon na hindi kasi yung lalaki ng truck dyan kasi naman pala. Yan, itong nakaparada sa kaliwa, pumipila sila para makargahan. Diyan din ako galing, nakapila ko din kanina bago nakargahan. Minsan umabot ng 10 yan na truck ng pumipila dyan, pero kalimitan 5. Iba pa yan, iba pa yung kulay pula na yan, kasi yung kulay pula na yan sakop talaga. May iba rin silang pila. Tapos dito na yung loading area, yung sinasabi ko na may Monkey Bar. 5B yan mga men. 5 truck pwedeng magsabay magkarga ngayon sa kaliwa. Kaya walang tigil, no? Walang tigil ang paggawa ng coke, walang tigil din ang pag-deliver. Walang tigil din ang umiinom, kasi pag walang umiinom, walang i-deliver. Diyan tayo galing kanina sa pinakauna, tinatawag na B1. Dito sa kaliwa, gate na yan palabas. Kung gusto mong umikot tulad ng ginawa ko tapos na loading, yun, dire-diretso lang yan doon. Diretsuhin mo lang yan, paikot yan. So, since paalis na tayo, dito tayo sa pupuntang gate. Yan truck na yan, paikot yan dun sa likod kasi one way lang.
Yun lang, isang ikot lang. Lahat. Doon pupunta ang likod. Yan yung helper ko may. Yan. Nag-ayos ng mga papel. Saka sabi, saka. Anak, kabuta na lang. Makabot mo na ba? Wah. Asa karon na kay nabilin tong pink na to nga kapag ganyan pagsunod ba? Oo. Sulod Cebu. Check pala sa guard pag Yan pala yung mga wing van. Iba rin ang pila niyan. Iba rin yung trailer. At iba rin yung pula na fork truck, yung company owned truck. Iba rin yun. Kaya tatlong pilahan. Tatlong klase ng pila. 300 meters, continue straight to stay on Osmina Highway, South Ayan, Luzon nandiyan na Expressway. tayo sa SLEX niyan mga men. Papuntang Pampanga ata itong biyahe na. Pampanga. Malapit na tayo dyan sa may Makati. Continue straight to stay on Osmina Highway, South Luzon Expressway. Yung overpass na yan In 600 meters, turn right onto the ramp to Metro Manila Skyway. para hindi ka dumaan doon sa ilalim kasi yung ilalim yan ang kanto ng Makati. Pwede naman dumaan kaso may traffic light doon kaya titigil ka. Kung dito ka sa taas tuloy-tuloy lang. Nasa taas tayo. Ang lubak pa. Yan, traffic light sa baba. Nakita niyo. Yan. Tuloy-tuloy yung biyahe. Kasi doon tayo sa ibabaw. Hindi tayo dumaan sa ilalim. Paglagpas ng Makati mga ano, kasunod niyan. Turn right onto the ramp to Metro Manila Skyway. Manila. City of In Manila. 400 meters, merge onto Metro Manila Skyway. Sa looban talaga kasi yung dulo ng mga expressway dyan sa Maynila, dulo nila. Sabihin itong South Luzon Expressway Continue ang on dulo R3 niyan for 1.5 dyan kilometers. sa Manila. Tapos yung North Luzon Expressway naman, paglabas natin ng Maynila, papasok tayo doon sa North Luzon Expressway. Ibig sabihin sa gitna mismo ng Manila wala ng expressway. Mayroon tinatawag mga connector, yung tinatawag na C5, C3, C4, mga connector inside Metro Manila naman yun. Ang mga connector yan pupuntang Pasig, pupuntang Taguig, pupuntang yung magkadikit-dikit na city. Kaya tinatawag siya na connector. Sige. Yan, sa ilalim yan. Itaas niyan mga men. Na daan din yan. Taas. Dito tayo sa ilalim. Saka kung napapansin nyo mga men, gabi tayo bumabiyahe. Kasi pwede naman sa umaga
Kaso nga lang, pagdating karamihan sa umaga, doon nagtatrabaho yung mga forklift operator ng pinagdidilibiran namin. Tulad ng umaga, wala silang panggabi. Kasi pulo ng panggabi. Kasi gabi kami mga biyahe. Pagka umaga, loading naman. Tapos balik na naman sa planta para magkarga. Sobrang dami ng mga truck. Tumatagal ka sa pila. Kaya kalimitan, gabi talaga biyahe. Pero meron din pag naman sa araw. Ang problema lang sa araw, pag dumating ka doon sa paglilibiran mo ng hapon o gabi, mga alas 7, alas 8, kapag wala ng forklift operator, In 300 meters, mag-aantay ka turn ngayon left onto Carino Avenue, C2. hanggang umaga. Yun ang mahirap pag umaga ka o hapon ka manakbo papuntang area. Kaya meron namang minsan yung mga city katulad ng Pampanga, may Kawayan, Antipolo, mayroon silang mga truck van na tinatawag, no? Mga truck van. Kaya tatsyahin mo rin ang biyahe Turn mo left onto na Carino hindi ka Avenue, C2. mapasok doon sa truck ban area kasi 5,000 ang multa noon mga men. Bawa sa Pampanga, ang truck ban nila doon mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan ang mga oras na yan either hindi ka pa nakapasok or nandun ka na sa area para hindi ka mahuli. Sa Antipolo naman, alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Sa umaga, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Katulad din ng sa may Kawayan. Kaya tansyahin mo ang biyahe mga men para Continue on C2 for hindi 800 ka mahuli meters. ng sa truck ban. Dito naman sa Manila, walang truck ban dyan mga men. Sabi nung driver ng TNBS, yung Grab, ano daw yan, gabi lang daw ang Wala truck pa? pwede. Sa umaga, Wala pa man. bawal na daw ang truck. Hindi lahat. Hindi lahat kasi yung truck na ang pangarga is essential goods, pwede siya. Tulad nitong Coca-Cola, essential, belong siya sa essential goods kasi human consumption siya mga men. Kaya okay lang. Pero pag mga karga mo is mga bakal, mga bulldozer, gano'n, ano pang ibang hindi kabilang sa essential goods, bawal talaga papasok dyan sa Manila. Tingnan mo, araw, hindi sila pwede dyan pumasok. Pero yan, kung makikita nyo lahat, gabi kasi lahat ng klaseng truck nandyan ngayon. Kasi pwede silang pumasok ng Maynila City ni Isko Moreno ngayon. Para mga building, ano, pero mga daan yan, daan or MRT, LRT, tren yung nasa taas.
Tatlong palapag pa nga yung minsan. Laki siguro ng bill ng kuryente yan. In 200 meters, Kasi pag slight right onto hindi mo Paco naman Star. yan nilagyan Mesa ng Road, Thomas Claudio. pamumugaran yan ng mga masasamang tao. Kaya, malaking Slide tulong right ang onto ilaw. Paco Star. Mesa Road, Thomas Claudio. Pag walang ilaw yan, sigurado yung mga motor Continue na on yan, Paco Star. Mesa Road for 2 mahuhulog kilometers. yan dyan sa ilalim. Continue on C2 for 1 kilometer. Hindi lang motor. Lahat. Pwede ka mga ikat. Madilim yan. Ito naman, pupunta na ito doon sa Quirino Bridge. Nakita ko sa inyo dati. Pasig River na tulay sa Quirino. Tulad yan naman. Yan yan. Katakot mong lakad dyan. Tsaka kung napapansin nyo rin, magamit tayo ng GPS, pero hindi natin sinusunod talaga yung GPS. In Kasi 200 katulad meters, yan, make a U-turn at Jesus sabihin Street. niya mag-U-turn daw ako, eh, dire-diretso lang naman yan